Ito, pakita ko sa inyo. Yung channel 2, ito siya oh. Naka-protect and then naka-signal. Okay, naka-protect and then naka-signal oh. Yung channel 1, maaring good yan. Medyo matagal lang yung delay niya. Maaring good yan. Yung channel 2 ay may problema. Ngayon, kung bakit naka-protect and then naka-signal yan, yung Kiki Audio na CA60. Grabe, ang ganda ng mukha niya no. Ganda ng panel niya oh. Yan, Kiki Audio na CA60 all the way from Pangasinan pa ito. Yan, taga Pangasinan ito. Pangasinan ito galing via drop and go ng Victory Liner. Yung karton niya, ayun oh. Yan, una-una sa lahat, maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Kahit malayo yung Pangasinan is dito pa pinadala para ipagawa sa atin. Although marami na tayong ginawa na taga Pangasinan, pinapadala rito sa atin via drop and go ng Victory Liner. Okay, Kiki Audio C60 issue, kaya pinadala rito sa atin. Ito, pakita ko sa inyo. Yung channel 2, ito siya oh. Naka-protect and then naka-signal. Okay, naka-protect and then naka-signal oh. Yung channel 1, maaring good yan. Medyo matagal lang yung delay niya. Maaring good yan. Yung channel 2 ay may problema. Ngayon, kung bakit naka-protect and then naka-signal yan, ang dahilan yan ay bumigay yung fuse. Naiwan yung isang fuse yan ba? Dalawa yung fuse yan. Ayan yung ceramic na yan, oh, kulay puti. Dalawa. Yung isa dyan, bumigay. Yung isa, buo. Kaya nagka-indicate ng ganito. Ngayon, anong dahilan ng fuse kung bakit bumigay siya? Ang isa sa mga dahilan dyan, maaaring bumigay yung MOSFET. Pangalawa, maaaring bumigay yung power transistor. Okay? Yan, ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin. Pero paging ko sa inyo, haba no. Iwalay ko na lang siguro yung video rito sa pagre-review. Ngayon, bago natin i-troubleshoot to or bago natin i-repair, siyempre promotion muna tayo agad. Kasi nga goal natin ngayong taon is matatapos na naman yung February oh. 100k subscriber. Sana makamit ko yun sa pamamagitan ng tulong nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, simulan na natin. Focus tayo sa my channel 2. Dito yung channel na to. Kasi may problema to rito. Although, pati itong kabila is i-fix bias natin mamaya yan. Ngayon, kalasin ko muna yung mga board. Nakalas na natin yung board ng channel 2. Ang haba, no? Ang haba niya. Pan lang siya, SMD. Ngayon, unang parts na i-check nyo rito ay siyempre diode. Or kung hindi man diode, fuse. Yung nga sinabi ko kanina na kapag ganito na naka-indicate yung clip ay yung signal and then protect, malamang yung isang fuse buo, yung isa is hindi. O, tingnan natin kung tama yung sinabi ko ha. Eto. O, buo siya oh. Buo, di ba? O, buo yan. Ito open to. Yan, open yan. Tingnan nyo. Di ba? Open oh. Oh. Di ba? Kapag na-open itong isa, pares silang na-open, di ba? Na-open to, na-open ito. Ang mangyari diyan ay mawawala ito. Mawawala yung protect and then signal. Magiging normal yan. Magiging normal pero wala nang tunog kasi nga wala nang dadaloy na supply dito sa may amplifier stage niya. Okay, dahil nga may naiwan na fuse na isa, yan nag-indicate yung mga protection signal niya. Okay, ngayon open yung isa. Dako tayo sa may diode. Okay, reverse natin agad. Ito, naka-reverse to. Ito, fast recovery diode nito eh. Ngayon, mukhang hindi siya shorted ah. Tapos dito, parang hindi shorted oh. Okay. Parang buo yung mga output ah. Mamaya malaman natin yan. Tapos dito, ito yung kanya, ito yung MOSFET niya, dalawa. Dalawa lang yung MOSFET niya no, sa ganito kalaki. Ito, tsaka ito. Itong dalawa is diode to. Ngayon, check natin. Shorted siya oh. Shorted, tapos dito. Okay, shorted din. Dalawa, shorted ah. Tapos dito, shorted din, dalawa. Ay, tatlo.
Dito, buo ito. Pambira na yan. Tapos ang taas ng value, 130 and ano to? 130 in 100. 130 ampere. Sa akin guys, para sa akin mas gusto ko pa yung apat na MOSFET eh. Katulad yung sa live, di ba? 59 and 30 lang yung gamit pero tag-apat na piraso. Mas matibay pa yun against sa mataas na amperahe pero tagdadalawa, isa lang yung gamit. Ayan. Ngayon, kalasin ko muna tong diode. Ay, yung diode tuloy. Yung MOSFET, kalasin ko muna tong tatlo. Tapos check natin kung may iba pang sira. Nakalas na natin yung MOSFET. 130 and 10. Buti may stock pa tayo. Mas mataas pa ito. 140 and 15 ito. Ayan, 3 piraso yung nadali. Tapos yung fuse, pinalta na natin. Ito, pinalta natin yung glass fuse na lang. Wala tayong ceramic eh. Ngayon, sana walang tinamaan na dito sa may stepper niya. Sana walang tinamaan. Sana MOSFET lang yung nadali. Ngayon, ay may sira pa na output to. Ayan o. Sibak pala yung mga mga sa may base niya oh. Oh. Sibak oh. Malamang mga output nito dali ito. Kailangan iangat ko pa pala lahat ito. Pambira ngayon ko lang napansin oh. Sunog oh. Pambira na yan sa kabila. Double check ko muna yung mga output. Akala ko walang sira. Tusta oh. Okay. Napakas na natin yung output tapos double check ko muna yung yung MOSFET na kalas natin. Double check ko muna yung mga output transistor. Naangat na natin yung mga bloke. Bad news, dami palang sira. Dito sa may kabilang side, medyo maswerte. Isa lang, doon sa kabila parang 4 or 5 yata. Dito, medyo okay dito. Isa lang yung nadali. Sabi ko posible na sira yung MOSFET eh. Output wala. Ngayon, ito siya, ito to. Lagyan ko na ng ikis oh. Yan, may ikis ito. Ito siya, sira yan, shorted. Kaya kung mapapansin nyo, sunog yung resistor na sa base oh. Ngayon, NGW pa lang gamit dito 0302 and then 0281. Ano, shorted siya oh. Diba? Shorted. And the rest niyan, buo na yan. Chinik ko lang para hindi na umaba yung oras natin. Ngayon, ikutin natin to. Dito sa may kabilang side ang marami. Parang 5. Oh, 5. Ito. Mapapansin nyo, ikis. Nakaikis. Halos lahat ng mga nasunog na to. Yan, may mga sunog na resistor sa may base niya ay short din siya. Yung bloke, hindi ko pa na-check yan. Pero dito pa lang sa may output muna tayo. Shortage oh. Ayun, 1, 2. Tapos dito, 3. Tapos, 4. Okay, 4. Tapos itong isa, nalaktawan, buo ito. Pansinin. Teka lang parang short din Sira din pala. Sira din pala ito. Hindi ko nalagyan ng tanda. Ito buo pala ito. Hindi, buo. Hindi nakakuha na yung test board natin eh. Teka lang adjust natin. Nagalaw kanina eh. Okay. Ito buo ito. Kaya sabi ko na-check ko na kanina to Ayan oh, di sa short to. Okay, pag i-reverse mo yan, hindi papalo yan. O yan. Ngayon ito na short talaga ito. Okay, ayan oh. Tapos i-reverse natin. Shorted talaga siya oh. Okay. Bali 5 plus 1, 6 pieces. 5 na 0281 tapos isang 0302. Ngayon, kakalasin ko yung output tapos yung mga bloke, check ko yan. Tapos itong sa may base niya. Yung mga nasunog na yan, palitan natin. Palitan natin ng 4.7 ohms lang yan, isang piraso. Okay? Nakalas na natin yung output na mga nasira. Ito. Tapos, open pala lahat ng bloke. Kaya pala halos hindi ko ma-detect yung shorted niya. Open ito, yung mga 0.25. Kung saan yung mga nasira, open din. Tapos ito, tinanggal na rin natin yung 10 ohms na nakaparallel. Ayan. Okay.
Tapos binalik natin lahat ng iba na bloke na buo. Ito, open din to dito yung isa na to. Ito, hindi ko pa nga na-check pala ito, nakalimutan ko. Ngayon, ito na magiging kalabasan yan. Wala na yung reading na mataas. Okay, ito siya I-reverse natin. Ayan na lang siya normal na yan. Tapos itong isa, normal na rin di ba? Ayaw Okay. Ngayon, tanggal na natin yung mga bloke. Papalitan natin ulit. Palitan natin itong mga 0.25. Tapos yung ito 4 ohms 4.7 lagay natin dito. Ayan, tapos yung output palitan na rin natin. Okay, pati MOSFET palitan na rin natin. Nalagyan na natin ng mga emitter na resistor. 0.33 ang pinilit natin. 0.33, 0.22, 0.25 hanggang 0.47 pwede pa yan. Yan, fusible resistor 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6. Tapos itong nilagay natin ito 2 ohms lang nga to 2 ohms lang yung nilagay ko. Yan. Na 1/2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sira rin pala ito nandito. Pinalitan natin. Ngayon, nagdagdag na tayo ng output transistor and then yung MOSFET palitan natin. Dagdagan na natin ang output and then mga MOSFET. Kompleto na yan. Ngayon, pwede natin balik to. Itong nangingitim, buo pa to. Nangitim lang yan, pero buo yan. May goods pa yung continuity niyan. Ngayon, balik natin. Testing natin kung magiging okay. Sana maging okay na. Para kahit pa paano makapag-proceed tayo sa ibang gawain. Naibalik na natin yung board. Yan, nakasalpak na yan. Double check natin. Ngayon, switch on. Okay, naka-normal, wala namang short. Yan natin dito. Okay, nag-trigger parehas. Naka-protect pa. Matagal yung delay niya. Okay, nawala. Nag-normal na siya. Sana maging okay na. Ngayon, dito tayo sa may biasing niya. Dito. Yuga, walang bias. 0. Dito meron naka-reverse lang Wala, may problema pa. Nawala na yung short pero wala siyang bias. Baka mamaya may problema doon sa may amplifier stage niya. Okay, double check natin. Bira na yan. Binaklas ko na yung channel 1. Dating gawi tayo. Siyempre, pag hindi makuha sa isang diskarte, gagawa ka ng pangalawang diskarte, di ba? Ayan, nakuha ko na kung alin yung may problema. Nakapokus ako dito, na dito pala may problema. Sira yung optocoupler niya. Short, ito. May shorted, Yan, ito shorted yung optocoupler dito. Shorted. Pansinin mo yung kabila. Ito, buo to. Dapat hindi siya mag-short. Diba? Okay, shorted. Kaya pala wala siyang bias Ngayon, papalitan ko tong optocoupler na to. Tapos susuyorin ko tong parts dito. And then mamaya i-fix bias din natin to. Dito wala, buo na to Wala nang problema dito Dito lang yan. Okay, palitan ko muna yung optocoupler. Napalitan na natin yung optocoupler. Ito siya Piningas lang natin Tapos ito yung pinalit natin. Bunot lang ito. Yan, sa mga board ng mga SMPS, marami yan. Ngayon, ito na maging klabasan. And then, ito pala, pinalitan ko na rin to. Itong dalawa na to. Ayan, 2L and then G1 to. Na transistor, ito. At dito siya galing. Ito, 2L ito. 2L meaning 5401. Tapos itong isa is G1. Meaning naman yan is 5551. Ito. Yan, pinalitan natin to. Kasi sira din siya. Ngayon, ito na siya. Wala na siyang shorted. I-rinse natin ng continuity. Yan, may palo siyang ganyan. Pero hindi siya short. Pares lang din sa kabila yan. Pansinin nyo. Yan. Ngayon, pag reverse mo yan, reverse natin.
Kailangan wala siyang galaw. Oh, wala. Same din dito. Kailangan wala rin to. Oh, wala din. Ngayon, dito sa may kapasitor na to, okay, normal. Tapos itong isa, okay, normal. Tapos dito sa may transistor na to, 2L, okay, wala na siyang palo. Oh. Ngayon, pwede nang i-testing to. Tingnan natin kung may bias na siya. Kailangan naman diskarte dyan kung di nyo makuha sa isang pasadahan, o kunin nyo isang board, tapos ipagambing nyo, di ba? Okay. Yan, nakakabit lahat ng supply niyan. Dalawang board na to. Ngayon dito tayo sa may biasing niya. Okay, meron na siya, oh. Baba lang pala bias nito, oh. Nasa 0.24 lang. Okay. Oh, pares lang, oh. Mataas-taas lang ng konti ito. Although, pares lang, 0.24 din. Oh. Tapos itong isa, pares lang, walang labis, walang kulang, oh. Ngayon, i-calibrate natin. Yan lang, guys, ha. Sira yung mga MOSFET, sira yung output, tapos ito. Kung bakit wala siyang bias, ito sira itong optocoupler, tapos itong 2L and then G1. Dito na side yan. Dito sa may amplifier stage niya, buo. Wala siyang problema. Ngayon, i-fix bias natin. 3.3. Siguro, mga 2.7 siguro yan. Try nga natin sa 2.7. Kinalibrate ko na para hindi na umaba yung oras natin. Sumubok ako ng 2.7, mataas. Mga nasa 0.3 lang. 0.3 lang naman, na pwede na sana yun eh. Kaso nga lang, yung bias nito is nasa 0.24 lang, na ibalik natin doon. Balik natin sa stock niya. Kasi mababa na yun eh. Hindi naman natin pwedeng itaas. Sabihin na naman na iba, tinaas natin. Yan, ibalik natin sa 0.24 lang. Katulad sa may stock niya. Ito yung trimmer niya, oh. Yan, tapos ang ginamit ko na value ay ito. 2.2 tsaka 200 ohms yan. Equivalent ng 2.4. Okay, naka-series yan, ha. Ayan, oh. 2.2 tsaka 200 ohms equals 2.4K. Tapos kung saan siya ilalagyan, yan lang, gilid-gilid lang. Basta tandaan nyo, gilid-gilid lang lagi kayo. Okay, ito stock pa to, ha. Ngayon, pansinin nyo. Okay, gumana na. Sukat tayo ng bias niya. Ngayon, ito yung bias niya, oh. Ayun, oh, magkukulang-kulang 0.25 nga, oh. Tumaas pa nga konti. Pwede pa nga siguro mga 2.1. Pero pwede na yan. Teka lang. Pwede na yan, oh. Ito, mga kalahati ng millivolt. Pwede na yan. Sobrang baba naman nga ito, eh. Pwede na. Sige, ibababa ko pa para wala kayong masabi. Yung ito, bawasan ko to ng 200. Lalagyan ko na lang siya ng 100. Okay? Para bumaba pa. Para wala kayong masabi. Tapos, ganun din gagawin natin dito. Bababa natin. 150 ang pinalit ko sa 200. Para hindi naman siya ganun kababa. Okay? Yan, 150 yan. Yung isa, ganun din. I-fix ko na rin to. 200, bali, kwanto? 2.350. Okay? Magsukat tayo, ah. Tingnan natin. Mababa na ng konti. Yan, siguro mga 0.24 na lang din to. Dito tayo para hindi nakaharang. Ayan, oh. Diba? Pwede na yan. Mababa na yan. Pwede na. Ngayon, okay, balik natin to. Tapos sabay audio testing na. Sana magkaroon na ng audio. Balik na natin tong dalawang board. Tapos naglagay na ako ng yan, halos hindi ko maabot sa dulo. Naglagay na ako ng speaker and then audio input. Ano to, stereo. Okay, naka stereo yan. Ngayon, laptop natin naka-play.
Okay, switch on. Magatik yung soft start. Okay, dalawang relay, lumagatik. Matagal yung delay niya. Parang sa mga CE lang ng Trident tsaka iMix. Okay, naka-normal na. Tap-tap natin, gumagana yan ha. Ngayon, channel 2 agad. Putik niyan. Channel 2 ah. Iyon oh. Working. Set up natin yung likod. Parang pa na. Lagay natin sa pinakababa. Tingnan natin kung anong mangyari. Medyo mahina. Naka 0.77 siguro sa baba. Balik natin sa taas. Ay, naka 1.5 taas. Okay. Ayun. Ayun oh. Okay na yan. Naka-copyright pa tayo. Okay, working na. Ayan, hanggang dito na lang. Pahabain pa ba natin yung oras natin? Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician, di ba? Kung sakaling ma-encounter nyo yung ganyan klaseng unit, KKA audio na CA60. Kung hindi man CA60, CA50, CA40, CA30, basta KKA brand. Tapos halos magkapares sila ng design, ay gayahin nyo lang yung video natin. Kapag, ang lagi kong tip ay, kapag nag-protect yan, hindi nag-signal, or minsan clip lang na steady, yung fuse nyan is bumigay. Minsan isa bumigay, yung isa buo. Ayan, tapos double check nyo yung MOSFET. Pangalawa, power transistor. Pangatlo, yung mga bloke, minsan na-open yan. Pang-apat, yung resistor na nasa base, katulad nitong pinalitan natin, no? 2 ohms lang ang pinalit ko dyan, no? Ayan. Okay, tapos sa may amplifier stage naman, doon, lagi ko naman pinapakita kung paano ako mag-troubleshoot. Pag hindi nyo kayang hanapin yung sira dito na hindi nyo tinatanggal to, tanggalin nyo itong kabilang side. Tapos ikukumpara nyo. Diba? Ikukumpara nyo para kahit papano, mas mabilis yung pag-troubleshoot. Ayan, sir ng taga Pangasinan. Bali, okay na tong KKA audio mo na si 60 ah. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then, ayun, dahil nakapagbigay idea ako sa inyo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka dahil yung goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Yan, 100k subscriber, makakamit ko yan sa pamamagitan ng tulong nyo, syempre. Kung hindi ka nakapag-subscribe, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. And then, huwag nyo kalimutan i-share. Share yung mga video natin para marami yung makakapanood, marami yung makakuha ng ideya. Okay, God bless and then peace atin lahat.